Matagal na tinitigan ni Chu Qingcheng si Zufan, nanginginig ang mga mata. Maya-maya'y umiling siya at nagbalik ng malamig na anyo habang naglalakad palayo. Alam mo ba kung sino ang aking guro, siraulo ka? Hambog! Ngumisi si Zufan. Alam ko. Isa siya sa 8 emperador, ang tinatawag na Enchanting Empress. Pero simula nang masangkot siya sa labanan sa libingan ng 9 Serenities, tinamaan siya ng matinding demonic energy. Kaya tumanda siya ng husto. Kaya tinatawag na namin siyang matandang emperatrice. Kumikislap ang mga mata ni Zufan. Qingcheng, sumama ka sa akin at pangako ko, hindi ka na maaabot ng matandang yon. Tinakpan ni Chu Qingcheng ang kanyang mga tainga, mariing umiling. Tama na. Huwag dumisan ang pangalan ng aking guro. Sino ka ba sa tingin mo? Ang mga nakatatanda kong kapatid na babae ay kaya nang pawiin ang buhay mo sa isang iglap, paano pa kaya siguro? Kung mahal mo pa ang iyong buhay, itigil mo na ito. Maging ako, hindi kita maililigtas. Ililigtas ako. Nabighani si Zufan, napangiti. Ibig sabihin, pipiliin mo ako kaysa sa matandang yon. Ibig sabihin, may pakialam ka sa akin. Kaya bakit hindi ka nalang sumama? Napatigil si Chu Qingcheng. Ano ba itong nasabi ko? Hindi niya maintindihan kung bakit lumabas iyon sa kanyang bibig. Ni hindi niya kilala ang lalaking ito, ngayon lang nga niya nalaman ang pangalan niya. Nagulo ang kanyang kalooban, subalit malamig ang mukha at mariing nakatingin kay Zufan. Walang saysay ito. Ginagamit mo lang ako para ipalit sa asawa mong nawala. Hindi ito pag-ibig. Walang pag-ibig sa unang pagkikita. Ngayon, umalis ka na. Nailabas na kita sa kabubatan kaya ligtas ka na. Mariing tumugon si Zufan, Qingcheng, maniwala ka sa akin. Ikaw ang aking asawa, hindi pamalit. Kayo ay isa. Napahalakhak si Chu Qingcheng, gumulong ang mga mata. CJ. Kung ganon, habulin mo ako. Kapag nahuli mo ako, saka tayo mag-usap. Mapagmataas ang ngiting iniwan niya bago lumipad palayo. Nakasimangot man, may kislap ng tuwa sa mga mata ni Zufan. Ay naku, kung ayaw mo akong isama, ako na mismo ang susunod. Sabi nga nila, mas masarap ang lumilipad ng magkasama kaysa nag-iisa. Ha ha ha. Madali siyang sumunod, wari naglalaro lamang. Isang oras ang lumipas, mabilis na lumilipad si Chu Qingcheng patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga nakatatandang kapatid, ngunit nag-aalala na dahil hindi niya makita ang mga ito. Hindi ko kayang sumabay sa kanila. Kung ganoon, paano ko pa sila abutan? Bakit ba hindi man lang sila naghintay? Sa malayo, narinig niya ang nakabibinging halakhak. Fang Min, bilang pinakamatanda sa Ruby Cloud Sect, hindi mo ba kayang damayan ang iyong mga kapatid na babae? Ibigay ang purple gold glazed cup kung hindi. Napahinto si Chu Qingcheng na bigla. Nakita niyang pinalilibutan ng 200 lalaking nakaitim ang kanyang mga kasamahan. 5 sa kanila ay mga Spirit King na malapit nang sumapit sa rurok. Sugatan ang lahat ng kanyang mga kapatid, 5 ang bihag at ang kanilang pinakamatanda, si Fang Min, ay hirap na ring lumaban. Mabilis siyang sumugod, malamig ang palad na ibinagsak sa dibdib ng kalaban. Paano niyo na lamang saktan ang aking nakatatandang kapatid? Bam! Ngumisi ang lalaki at kumindat ng 2 daliri. Ang enerhiyang lumabas mula rito ay tumagos sa malamig na aura at sumabog sa katawan ni Qingcheng. Umubo siya ng dugo at bumagsak sa lupa. Ha ha ha! Ang mga babae ng Ruby Cloud Sect ay tila napakalakas, isang cultivator lang na nasa ika-7 antas ang sumugod sa akin na nasa rurok na ng Genesis Realm. Katawa-tawa. Naghalakhakan ang mga lalaki. Mabigat ang tinig ni Fang Min, hangal ka, Qingcheng. Nakita mong pinalilibutan kami at imbes na humingi ng tulong sa ating sekta, sumugod ka pa. Akala mo ba'y maililigtas mo kami ng iyong mahihinang kakayahan? Senior sister, ako, hindi na nakatingin si Chu Qingcheng, sugatan hindi lamang sa katawan kundi pati sa puso. Ngunit nanindigan si Fang Min at mariing sumigaw sa mga lalaki. Mga walang galang. Alam niyong mula kami sa Ruby Cloud Sect pero nilapastangan niyo pa rin kami. Pinirmahan niyo na ang sarili niyong hatol ng kamatayan. Hehehe, kaya nga kami nakamaskara. Lumapit ang pinuno nilang Spirit King. Ayaw naming habang buhay tayong usigin ng matandang emperatrice. Ibigay na lang ninyo ang kayamanan at pakakawalan namin kayo.
Pero kung mapipilitan kaming gumamit ng dahas, tandaan nyo, sa huli, kami lang ang mga lalaki at kayo lang ang mga babae. Ha ha ha! Ngumisi ng malalaswa ang lahat. Nanginginig sa galit si Fang Min, gayon may halatang natatakot ang lahat ng Ruby Cloud disciples. Mga hayop na walang pakialam. Nag-aalangan si Fang Min kung ibibigay niya ang kayamanan, siya ang pagbubuntunan ng lahat. Kung hindi, tiyak ang kanilang kapahamakan. Napatingin siya kay Qin Cheng, sugatan at naguguluhan, saka biglang nagpa siya. Kinuha niya ang prismatic na saro at inihagis dito. Qin Cheng, dalhin mo ito at tumakbo. Kami na ang bahala rito, huwag mo kaming bibigwin. Senior sister. Tumakbo ka, mariing sigaw ni Fang Min, nakahanda ng mamatay. Napaluha si Chu Qin Cheng, tumango. Hinawakan niya ang saro at mabilis na tumakas. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas, handang ialay ang buhay alang-alang sa tiwala ng kanyang mga kapatid. Hoy, babae! Ibigay mo yan kung ayaw mong maranasan ang aming kaligayahan, sigaw ng mga lalaking nakaitim sabay habol sa kanya. Boom! Isang malakas na palad ang biglang umabot mula sa likuran. Nanlumo si Chu Qin Cheng nang makita ang pinakamalakas sa kanila, ang kalaban na kanina'y halos pumatay na sa kanya. Alam niyang tiyak ang kamatayan. Ngunit hindi siya umatras. Pinisil niya ang saro sa isang kamay at inihanda ang kabilang palad para salubungin ang atake. Ha ha ha! Nag-ilusyon ka pa rin? Mamamatay ka na. Bam! Ngunit sa isang iglap, nagmistulang hamog ng dugo ang katawan ng lalaki, naglahong para bang hindi kailanman nabuhay. Natigilan ang lahat. Impossible! Paanong natalo ng isang nasa ikapitong antas ang nasa rurok ng Genesis Realm? Maging si Chu Qin Cheng ay naguluhan, nakatitig sa sariling palad. Ganito ba kalakas ang aking suntok? Hindi pa nangyari ito kailanman. Ngunit sa di kalayuan, isang anino ang nagtatago sa mga palumpong. Sa kanyang mata ay kumikislap ang 8 gintong bilog. Divine Eye of the Void, ika-8 yugto, blink. Mahinang bulong ni Zufan, malamig ang ngiti. Ipadala ang isang galaw sa pamamagitan ng espasyo, bago pa makabawi ang kalaban, isang kakayahang para lamang sa mga Spirit King. Sino man, hindi makakailad. Lumingon siya kay Fang Min, mariing nakatitig. Alam niyang hindi kakayanin ni Qin Cheng pero ipinasa pa rin ang kayamanan para mailigtas ang sarili at itulak ang sisi sa kanya. Isang pusong-tuso at makasarili. Dahil sa kanyang panlilinlang sa aking asawa, ang kabayaran niya'y kamatayan. Ang inosente kong bulaklak ay hindi ko hahayaang yurakan. Babae, tinatago mo pa pala ang lakas mo. Isang matandang nakaitim ang sumugod, naglalabas ng nakamamatay na aura. Hindi ko akalaing mapipilitan akong kumilos laban sa mga hamak na babae. Ngayon, sumunod ka na sa kapatid kong pinatay mo. Itinaas niya ang kamay at biglang nagbaluktot ang paligid ni Chu Qin Cheng. Isang Spirit King, sigaw niya, na lalaki ang mga mata. Ngumisi ang kalaban. Maaaring nasa unang yugto pa lamang ako, pero Spirit King pa rin ako. Laban sa isang ikapitong antas na Genesis Cultivator, higit pa itong sapat. Kahit itago mo pa ang lahat ng lakas mo, hindi mo kayang abutin ang kapangyarihan ng isang Spirit King, hahaha. Nanigas ang mukha ni Chu Qin Cheng, nanlulumo ang puso. Agad niyang inilabas ang isang 12 antas na espiritual na espada, handang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nagbunyag ng pangamba sa kanyang dibdib. Alam niyang maaaring manggaling mula kahit saan ang atake, lalo't kaharap niya ang isang nilalang na kayang kontrolin ang mismong espasyo. Ano ang aking magagawa? Tila tinutugtog na biolin ang kanyang kalamnan sa sobrang pagkabanat ng nerbiyos. Tumatawa ang mga lalaking nakaitim, pinagtatawanan ang kanyang kaba. Naghalakhak ang Spirit King at biglang sumunggab. Magpaalam ka na, babae. Hush! Biglang nagbago ang espasyo at isang ulan ng mga palaso ang dumagsa kay Chu Qin Cheng. Nanlaki ang mga mata niya, natigilan. Isang Spirit King ang kayang umatake ng biglaan, hindi siya mabibigyan ng pagkakataong makaiwas. Mahigpit niyang hinawakan ang espiritual na espada, wari na huhulog ang kanyang katawan sa kawalan. Qin Cheng, sigaw ng kanyang mga sugatang kapatid na babae. Wala silang magawa kundi manood, halos mawalan ng pag-asa. Hush! Ngunit sa isang iglap, naglaho si Chu Qin Cheng sa paningin ng lahat. Ang mga palaso'y lumagpas, walang tinamaan. Nasaan siya? Gulat na sigaw ng Spirit King. Sa itaas?
Mula sa madilim na palumpong, lihim nang umisi si Zufan, kumikislap ang kanyang kanang mata ng gintong bilog. Divine Eye of the Void, unang yugto, shift. Muling lumitaw si Chu Qingcheng, kalahating di pa lamang sa tuktok ng ulo ng Spirit King. Nakatulala siya, wari hindi alam kung paano siya napunta roon. Anong nangyari? Nataranta ang Spirit King, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Ako ang may hawak sa espasyo, pero bakit bigla siyang lumitaw sa tabi ko nang hindi ko naramdaman? Sino ba talaga itong nilalang na ito? Nagtitigan sila, parehong naguguluhan. Pati ang mga nanonood ay napipi, wari mga estatwa. Qingcheng, ngayon na ang pagkakataon. Atakihin mo siya, sigaw ng isang nakatatandang kapatid. Nagising si Chu Qingcheng mula sa pagkakatulala. Nga! Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Itinaas niya ang espiritual na espada, handang tagpasin ang ulo ng kalaban. Mabilis namang gumanti ang Spirit King, pinalipad ang manggas at inilantad ang matutulis na mga daliri na dumadakma sa pulso ni Qingcheng. Alam ng lahat ang kahihinatnan, hindi lamang ito simpleng hawak, kundi tiyak na pagbasag sa kanyang braso. Napabuntong hininga ang mga Ruby Cloud disciples. Kahit malakas si Qingcheng, nananatili ang agwat ng karanasan. Alam din niyon ni Chu Qingcheng kaya't nanlumo siya. Ngunit sa isang di maipaliwanag na dahilan, ang buong braso ng Spirit King ay biglang naputol at sumambulat ang dugo. Nanigas ang lalaki, gulat na gulat. Ano ba ito? May makakapagpaliwanag ba sa akin? Hindi na niya malalaman ang kasagutan sapagkat dumaloy ang espada ni Chu Qingcheng nang walang sagabal. Swish! Naghiwalay sa gitna ang Spirit King, ang laman loob ay bumuhos na parang malapot na pulot, dumilig sa lupa. Ang kanyang mga matay na natiling puno ng pagtataka hanggang sa tuluyang mamatay. Halos hindi makapaniwala ang lahat. Naunawaan nilang kayang talunin ni Chu Qingcheng ang isang nasa rurok ng Genesis Realm, ngunit isang Spirit King. Hindi iyon kapanipaniwala. Ngayon, ang babae sa kanilang harapan ay nakapatay ng nilalang na lampas sa antas ng tao, isang bagay na hindi magagawa ng kahit isang Peak Sword King. Nanginginig ang lahat habang nakatingin kay Chu Qingcheng, kasama na ang kanyang mga kapatid. Thump! Bumagsak ang katawan ng yumaong Spirit King, kaharap mismo ni Chu Qingcheng. Bagaman natatakpan ng maskara, hindi na itago ang matinding dugot uhaw sa kanyang mga mata. Ngumisi siya at magalang na yumuko. Ang itsuray isang ilusyon. Isa kang tila maamong sisiyo, subalit sa ilalim niyon, nakatago ang tunay na dalubhasa. Ipagkaloob mong makipagsubok ng ilang galaw, binibining mandirigma. Naglabas siya ng nakasisindak na kapangyarihan, at ang mismong espasyo ay nagsimulang mabiyak. Nag-iyakan at nagsigawan ang mga lalaking nakaitim. Halos malugmok si Chu Qingcheng sa bigat ng kapangyarihan, pilit na humihinga sa gitna ng nakapipinsalang aura. Isa-isa siyang niluluhuran ng lupa, hanggang sa isang tuhod na lamang ang nakalapat. Nagmamalaki ang mga kalaban. Malakas nga ang mga babae ng Ruby Cloud Sect, pero hindi nila kaya ang aming pinuno. Hindi inaalis ng pinuno ang kanyang tingin kay Chu Qingcheng. Napakabigat ng kanyang anyo. Hindi mo pa ba ipapakita ang tunay mong lakas? Nakapagtataka kaya mong pumatay ng 2 kong tauhan, ngunit hindi mo malampasan ang pressure ko. Dagdagan pa niya ang bigat ng aura. Lintik ka, malamig na bulong ni Zufan mula sa dilim, kumikislap ang kanyang kanang mata sa 8 gintong singsing. Kung gusto mong pilitin ako sige, maghanda ka. Divine Eye of the Void, ika-8 yugto, blink. Hugh! Biglang gumaan ang katawan ni Chu Qingcheng, nakatayo siyang muli na parabang nawala ang lahat ng pressure. Naguluhan siya. Tumigil ba siya? Ngunit nang tumingin sa paligid, nakita niya ang damo at mga bato'y nagpulbos, ang hangin ay nanginginig, ngunit 10 metro sa paligid niya ay payapa. Napakunot ang kanyang noo. Ano na naman ang ginagawa niya? Ngumisi ang pinuno, nakahanda ng lumaban. Kung ganoon, ibinubuhos mo na ang lahat. Handa akong makipagsubukan sa iyo, binibini. Hindi ka na makapaniwala. Tignan niyo, nakatatagal siya sa pressure ng pinuno. Tanging isang Spirit King lamang ang makakagawa niyan. Ganon nga. Kaya niya napatay ang 2 nating kasamahan. Isa rin siyang Spirit King na nagkubli sa katauhan ng hamak na babae. Sabay-sabay na tumango ang mga lalaking nakaitim, nakatitig kay Chu Qingcheng na parabang siya ang tunay na pinuno ng Ruby Cloud Sect. Kumuyom ang panga ni Fang Min, nanginginig ang mukha sa galit. Lintik na bata. Ako ang tunay na pinunong nakatatandang kapatid dito.
Hindi na pinansin ni Chu Qingcheng ang mga bulungan ng iba, sapat na ang bigat ng hamon na nasa harap niya upang manigas ang kanyang katawan. Gayunman, itinaas pa rin niya ang kanyang espada at itinuro sa kalaban, pilit na nagpapakita ng tapang. Halika! Kailanman ay hindi ko ibibigay ang purple gold glazed cup. Ngumisi ang pinuno, sumirit mula sa kanyang palad ang kulay abong enerhiya, at tumalim ang kanyang mga mata na nagpatinag kay Qingcheng. Ni hindi ko rin ito gusto mula sa iyo sapagkat ito'y para lamang sa magwawagi. Hush! Ngunit bago pa man makagalaw ang pinuno, kumilos na ang espada ni Chu Qingcheng. Matalim na enerhiya ng espada ang dumaan sa gilid ng ulo ng pinuno, tinamaan ang isang Spirit King na nasa likuran. Dugo ang sumabog, agad na nawala sa mundo ang kawawang nilalang. Nanigas ang pinuno, wari nakakita ng isang halimaw na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang isip. Sa sobrang lapit ng atake, kung lumihis lamang ng 1 pulgada, siya mismo ang natamaan. Gulp! Nabuhusan ng malamig na pawis ang pinuno habang natitigan niya si Qingcheng na tila wala ring maunawaan sa nangyari. Gumagalaw mag-isa ang kanyang espada. Muling kumawala ang talim. Hush! Isa pang alon ng enerhiya ang dumaan, dumampi sa anit ng pinuno at pinasabog sa dugo ang isa pang Spirit King. Nanginig ang lahat, agad na umatras, at tinignan si Qingcheng na parabang isa siyang demonyo. Isang iglap lamang ng espada, at may buhay ng naglaho, isang paraan ng pagpatay na simple, mabilis, at walang pag-aatubili. Pinakamasakit, ang mismong pinuno ang kaharap niya, ngunit ang kanyang mga tauhan ang isa-isang nalilipol. Saan aabot ang kapangyarihan ng babaeng ito? Hindi kaya isa siyang emperor? Nang dumaloy ang dugo mula sa maliit na hiwa sa pisngi ng pinuno, wala na siyang nadama kundi takot kay Qingcheng. Miss, sino ka ba talaga? Nanginginig niyang tanong. Payapa ang anyo ni Qingcheng, at ayon sa kaugalian ay nagbigay galang siya, nakatupi ang kamay. Ako si Chu Qingcheng, alagad ng Ruby Cloud Sect, ika-362 henerasyon. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? 362 pinakabata. Paanong nagkamit ka ng ganitong lakas at kasanayan? Habang naguguluhan, isang malamlam na anino ang unti-unting bumangon sa likuran ni Qingcheng. Madilim, kumikilos, at puno ng nakapangingilabot na aura. Noon lamang ito napansin ng pinuno dahil sa antas ng kanyang kultibasyon bilang Spirit King. Nang inig ang tuhod niya, agad na umatras at nagbigay galang. Lubos akong humahanga sa kapangyarihan ni Miss. Kung itinakda ng kapalaran, muling magtatagpo ang ating landas. Mga kasama, umaalis tayo. Siya ang unang tumakbo, basang-basa ang likod ng pawis, at sumunod agad ang lahat ng kanyang mga tauhan. Kung pinili ng pinuno ang pag-urong kaysa sa pakikipaglaban, tiyak nakakaiba ang babaeng ito. Napakamot ng ulo si Qingcheng at kusang tumugon. Oo, hanggang sa muli. Humph! Hanggang sa muli raw. Narito kayo upang makipaglaban, kaya't huwag isipin na makakaalis ng buhay. Ngunit hindi na niya sila pinansin. Sa loob ng mga palumpong, lihim na nakangisi si Zhu Fan. Muling kumilos ang anino ni Qingcheng at gumuhit ang espada ng panibagong talim. Hush! Tumagos ito sa dibdib ng 3 lalaki, at sa isang iglap ay nagmistula silang ulap ng dugo. Mga Genesis stage expert, ngunit winasak na parang wala. Miss! Wala naman kaming ginawang masama sa inyong mga kasamahan. Umalis na nga kami, bakit ganyan ka pakalupit, sigaw ng pinuno. Hindi ako yon. Ang espada nangulila si Qingcheng, nilingon ang sariling sandata. Ngunit bago pa niya matapos ang paliwanag, kumilos na naman ito ng kusa. Sunod-sunod na enerhiya ng espada ang sumambulat, bawat isa'y may kasamang daing at patak ng dugo. Napuno ng hilakbot ang pinuno. Isang halimaw ka. Takbo, mga kapatid, babalikan na lamang natin siya sa tamang oras. Ngunit mula sa dilim, bahagyang lumabas si Zhu Fan, nakangisi ng insidyoso. At bawat pag-atake, ipinapakita niyang si Qingcheng ang may gawa. Kumikinang ang langit sa dami ng alon ng espada, at ang lupay natakpan ng sariwang bangkay. Nanlaki ang mga mata ng mga alagad ng Ruby Cloud Sect. Kailan pa naging ganito kalupit si Junior Sister Qingcheng? Nangingilid ang luha ni Qingcheng, pilit na pinipigil ang espada. Tumigil ka. Pakiusap, tama na di. Ngunit bumulong si Zhu Fan. Hindi maaari, Qingcheng. Tatapusin ko ito para sa iyong kapakanan. Niyakap ni Qingcheng ng 2 kamay ang espada at nagbanta.
Kung hindi ka titigil, sisirain ko ang aking meridian. Kapag nawala ang aking yuan ki, wala ka nang magagawa. Napangiti si Zufan sa loob ng palumpong. Kung iyan ang nais mo, masaya na rin ako. Humupa ang anino at natigil ang pag-atake. 3 na lamang ang natira, kabilang ang pinuno. Agad silang tumakbo palayo, nangangatog sa takot. Iniwan nilang nakaupo sa lupa si Qincheng, nakayuko at basag ang loob. Samantala, si Fang Min ay ngumisi at kinuha ang purple gold glazed cup mula sa kamay ni Qincheng. Junior sister, ngayon lang namin nakita ang tunay mong kakayahan. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kami ngayon. Lahat kami naging walang silbi, at ikaw lamang ang nagligtas. Senior sister, huwag mong sabihin yan. Tungkulin ko na tulungan kayo. Hindi ba't dapat tayong maging masaya na ligtas tayong lahat, sagot ni Qincheng nang walang muwang. Ngumisi si Fang Min, ngunit puno ng pang-uuyam. Masaya ako para sa kinabukasan mong napakaliwanag. Mag-isa mong nilipol ang mahigit 200, kabilang ang mga Spirit King. Pero sabihin mo nga, kailan ka naging ganito kalupit? Nakita naming lahat na umaalis na sila, ngunit pinagpapatay mo pa rin. Kung hindi ko alam, iisipin kong mula ka sa Devil Mountain at hindi sa Ruby Cloud Sect. Senior sister, hindi ko ginusto yon. Ang espada ko Ang espada raw ang kumilos mag-isa. Nakakatawa, putol ni Fang Min, malamig ang tinig. Mga kapatid, magpatuloy na tayo. Hindi na natin kailangang alalahanin si junior sister. May sarili siyang makapangyarihang banal na espada, kaya niya nang mag-isa. Lumipad palayo si Fang Min at sumunod ang iba. Nilingon nila si Qincheng nang may takot, bago tuluyang umalis. Naulila si Qincheng, nakatingin sa espada sa kanyang mga palad. May halong tuwa at galit ang kanyang damdamin, tuwa dahil iniligtas nito ang kanyang mga kapatid, ngunit galit dahil inilayo rin siya nito sa kanila. Ngunit hindi espada ang tunay na sanhi kundi isang lalaki, nakatago sa mga palumpong, nakangising parang demonyo. Yumuko si Chu Qincheng, lungkot na lungkot habang nakatitig sa kanyang espada. Napabuntong hininga siya. Nagkakamali ang mga nakatatandang kapatid na babae sa akin. Hindi ako isang mamamatay tao. Napakurap siya bigla. Nasa kanila ang kayamanang iyon, baka makatagpo sila ng masasamang tao. Tinitigan niya ang espiritual na espada sa kanyang kamay at mahina itong kinausap. Cerulean, kailangan nating protektahan ang mga nakatatanda kong kapatid. Pero kailangan mong magpigil, hindi pwedeng basta-basta ka na lang pumatay. Kailangan mong makinig, kung hindi. Nabitin ang kanyang tinig, tila hindi niya alam kung paano susupil sa masiglang espiritu ng espada. Kung hindi kukuha na lang ako ng iba. Ding! Bahagyang umalog ang espada na wari ng asar. Iyan ba ang tinatawag mong pagbabanta? At saka, hindi ako ang may kagagawan noon. Bakit ako ang tinatakot mo? Humph! Ngunit sadyang manhid si Qincheng sa bulong ng espada. Sa halip, gumaan ang kanyang loob at dali-daling sumugod upang habulin ang kanyang mga kapatid. Tulong! May magligtas sa akin, biglang sigaw na umalingaw-ngaw. Kasunod noon, isang matinis na huni ng ibon ang tumusok sa hangin. Napalayo ang tingin ni Qincheng at natigilan. Isang dambuhalang ibon, halos 100 metro ang laki, balot ng bughaw na apoy, ang hawak sa tuka ay isang tao. Isang ika-8 antas na espiritual na halimaw. Firestorm Eagle. Napahiyaw siya. Paanong nahuli siya ng ganitong espiritual na halimaw? Cerulean, iligtas natin siya. Sumubod si Qincheng at iwinasiwas ang espada. Bam! Isang bugso ng puting alon ng espada ang bumaon sa asul na apoy, nagyelo ang paligid at naglaho ang liab. Shriek! Umalinggaw ang iyak ng ibon, at sa sandaling iyon, nakalabas si Zufan mula sa tuka nito. Sa halip na makipagsagupaan, pumili ang halimaw na tumakas. Napangiti si Qincheng. Nang maalala si Zufan, nilapitan niya ito at nakita ang mga paa nitong nakabaon sa lupa. Agad niyang hinila ang isa. Pasensya na. Masyado akong nakatuon sa laban kaya nakalimutan kita. Ayos ka lang ba? Humagalpak ng tawa si Zufan. Ha. Ayos na ayos. Nasa bone tempering stage ako, hindi ako mamamatay sa isang simpleng pagbagsak lang. Pinunasan niya ang alikabok sa mukha at mumiti, Qincheng, muli mo akong niligtas. Para bang itinadhana tayong laging magkita. Tadhana na siguro ang magdudugtong sa ating dalawa.
Nanlamig ang mukha ni Kincheng at bigla siyang itinapon. Humph! Ang isang gaya mong manyak, puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig. Sayang lang ang oras ko sa pagliligtas sa'yo. Dapat hinayaan ko na lang na lamunin ka ng ibon. Hindi mo kaya, kasi hindi ka mabubuhay nang wala ako, biro ni Zufan na nakakasulasok sa tamis. Ngunit kahit nakakainis, tama siya, dahil namula si Kincheng at kumabog ang kanyang dibdib. Pinilig niya ang ulo at sinupil ang kakaibang damdamin. Wala kang halaga sa akin, hambog. Kaya bakit ko pagugustuhing makasama ka? Humph! Umalis ka na, ako'y may hahanapin pang mga kapatid. Paalam! Naglakad siya palayo. Ah! Napahiyaw si Zufan, pawis, namumutla at namimilipit. Kincheng, huwag mo akong intindihin. Hayaan mo na lang akong maiwan dito para muling lapain ng ibang espiritual na halimaw. Wala kang pakialam sa akin, kaya sige, magpatuloy ka na. Napatigil si Kincheng at lumingon. Namumutla si Zufan, duguan ang kanyang binti. Agad siyang bumalik at kinuha ang benda. Hindi ba't nasa bone tempering ka? Bakit nabalian ka lang ng isang simpleng pagbagsak? Hinal si Zufan. Sa tuka ng halimaw nangyari ito. Hindi kakayanin ng bone tempering ang ganoong matutulis na pangil. Kinuha ni Kincheng ang isang gamot. Heto, gamot mula sa aming sekta. Ipinainom niya ito, ngunit may bigat ang kanyang puso. Pero ang mga gamot namin ay para lamang sa panloob na sugat. Aabuti ng 1 linggo bago tuluyang gumaling ang iyong binti. Tumango si Zufan, aburido. 1 linggo akong hindi makakakilos para lang akong karne na handang kainin ng mga halimaw. Tumigil ka nga. Nandito ako, hindi ka pababayaan. Nanlilisik ang mata ni Kincheng, ngunit agad ding lumingon sa direksyong tinahak ng kanyang mga kapatid. Ngumiti si Zufan. Kincheng, bakit hindi mo na lang ako iwan at habulin sila? Ayos lang sa akin. Paanong iwan kita na ganito ang kalagayan mo? Mariing binuka ni Kincheng ang kanyang dibdib at nagpatuloy na may dangal, ngunit maya-maya'y inakay niya si Zufan, pinasan sa kanyang likod. Mas mabuti ito. Bubuhatin kita hanggang matagpuan ko ang aking mga kapatid at mailigtas ka sa ligtas na lugar. Nagliliwanag ang mukha ni Zufan. Napakatalino mo. Napangiti si Kincheng ng may pagmamalaki. Siyempre. Halika na. At mabilis silang naglaho sa hangin, hindi alam ng dalaga na mula sa malayo'y pinagmamasdan sila ng dambuhalang agila. Salamat sa langit at nawala na ang salot na yon. Kuya, ano iyang hiwa sa likod mo? Sigaw ng isa pang agila, mas malaki pa sa una. May taong nakalaban sa'yo. Gusto mo bang ako na ang bumawi? Kumibot ang pakpak ng una, tila natataranta. Huwag. Huwag na huwag. Hindi ko na gustong makita pa ang taong iyon. Nakakatakot ba siya? Sa sugat na ito, parang wala lang. Ni hindi man lang nakalusot sa mga balahibo mo. Nagkakamali ka. Hindi ang babae ang dapat katakutan, kundi ang lalaking ipinasubo sa aking tuka. Nanginig ang mga balahibo ng ibon, na lalaki ang mata habang inaalala ang madidilim na mata ni Zufan. Natigilan ang mas malaking agila. Sino kaya ang nakasalubong ng kapatid kong ito para manginig ng ganyan? Samantala, sa isang masukal na bundok, naroon ang 3 lalaking nakaitim, sugatan at lupaypay, humandusay sa harap ng isang matandang umiinom ng tsa. Clan head. Yumukod silang lahat. Nasaan na? Malamig na tanong ng matanda. Clan head, na bigo kami. Marami sa amin ang nasawi. Crack! Nabasag ang tasa sa kanyang kamay. Namutawi ang kanyang tinig na puno ng galit. Nabigo. Higit sa 20 dalubhasa, pati isang huli sa yugtong Spirit King, nabigo laban sa 7 babae. Mga inutil. Mga walang silbi. Clan head, nanginginig ang isa at nagmakaawa. Hayaan niyo akong magpaliwanag. 6 sa kanila ay walang laban, ngunit ang isa nakakatakot. Pumapatay ng walang kurap at kakaiba ang kapangyarihan. Wala kaming nagawa. Kung hindi kami umatras, lahat kami ipatay na. Tumindig ang matanda, matalim ang mga mata. Kung pati isang huli sa yugtong Spirit King ay nabigo, ibang klase nga siya. Kung gayon ako na mismo ang kikilos. Narinig namin ba ng tama? Ikaw mismo ang gagalaw, Clan head. Ang demonic emperor mismo ang nag-utos. Hindi ko hahayaang mabigo tayo. Tinakpan ng matanda ng itim na tela ang kanyang mukha.
Bilin ng demonic emperor, iwasan ang pagpatay kung maaari, upang huwag maalarma ang matandang bruha. Ang mahalaga, masira ang kanilang kasunduan sa Mist City. Sumama kayo. Masusunod. Nagningning ang kanilang mga mata. Sa paggalaw ng aming clan head, tiyak na katapusan na ng babaeng iyon. Siya ay isang makapangyarihang dalubhasa ng sagradong dominyon, isang tunay na emperador. Hush! Sa ilalim ng maliwanag na bughaw na langit, 6 na alagad ng Ruby Cloud Sect lamang ang makikitang lumilipad. Ang kanilang pinuno, bagaman maganda ang mukha, ay palaging may nakakunot na noon nitong nakaraang 3 araw. Ang nakatatandang senior sister, si Fang Min, ay tila laging galit. Senior sister, bulalas ng isa, may bakas ng pag-aalala sa tinig. Hindi ba't masyado tayong mabilis? Hanggang ngayon, wala pa ring bakas si junior sister. Baka naligaw siya. Humph! Isang spirit king lang ang dapat lampasan niya, pero hindi niya magawang makahabol. Malamang ay naglalaro lang siya, unang beses kasi niyang lumabas ng sekta. Bakit ka nag-aaksaya ng pag-aalala? Malamig na tugon ni Fang Min, may lason ang bawat salita. Nanlumo ang alagad, subalit nagpatuloy pa rin, oo nga pero dahil nga unang beses niyang makalayo ng ganito mula sa sekta, baka hindi niya kabisado ang daan. Marahil ay maaari tayong mag-iwan ng ilang palatandaan upang masundan niya. Ang daldal mo, singhan ni Fang Min, malakas na siya ngayon, bakit mo siya tinatratong mahina? Ang gusto mo ba ay iwanan tayo ng bakas para madali tayong mahanap ng mga kalaban? Napalunok ang dalaga at napatungo, nanginginig sa bigat ng titig ng kanilang pinuno. Muling nakatanaw sa unahan si Fang Min, mabigat ang dibdib, nag-aalab sa galit at inis. Boom! Bigla na lamang bumagsak mula sa langit ang isang napakalakas na presensya. Nawalan sila ng balanse at nagbagsakan pababa sa lupa. Ha 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 ha! Isang tinig ng matanda ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sa tingin niyo ba kailangan ko pa ng mga palatandaan para mahanap kayo? Hush! 50 lalaking nakaitim ang bumaba sa harapan nila. 20 roon ay mga Spirit King. Ang pinuno nila, matanda na, nakaitim din, at ang malamig na titig ay nagpatindig ng balahibo ng mga dalaga. I-Imperial Descent, isa siyang emperador. Napasinghat si Fang Min, halos mabalot ng sindak ang buong pagkatao niya. Damang-dama niya ang malakas na tibok ng kanyang puso, na para bang tatakas palabas ng kanyang dibdib. Ang iba pang mga babae halos hindi makahinga sa bigat ng presensya. Matahimik ngunit may pang-uuyam ang tinig ng matanda, mga batang babae ng Ruby Cloud Sect, wala akong balak makipagtuos ng seryoso sa matandang iyon. Kaya't ibigay niyo na lamang sa akin ang purple gold glazed cup at hayaang makaalis kayo ng walang dalos. Ano sa tingin niyo? Pinilit ni Fang Min na makipag-usap, bagaman nanginginig ang tinig, bilang isang makapangyarihang emperador, tiyak na kilala ka sa buong sacred domain. Bakit mo ibinababa ang sarili mo sa petty theft, Ag? Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, dumagundong ang mas matinding presensya. Napasigaw siya at umubo ng dugo. Ngumisi ang matanda, lahat tayo'y may madidilim na nakaraan. Hindi niyo ba nakikita? Kaya kami nakatakip ang mukha. Ibigay mo na at tapos na ang lahat. Pero kung hindi kukunin ko ito mula sa inyong malamig na bangkay. Naninikip ang dibdib ng mga dalaga, sabay-sabay na napatingin kay Fang Min. Senior sister, ano ang gagawin natin? Ngumiti si Fang Min, nakatingin-tingin, pasensya na, pero nagkakamali ka ng iniisip. Gusto mo ba talagang patayin ko kayong lahat? Mariing tinig ng matanda. Ha ha ha! Patayin kami? Tumawa si Fang Min, may hamon sa kanyang tinig. Hindi ako ganoong katanga para labanan ang imposibleng kalaban. Ang totoo, wala sa amin ang kayamanan. Pwede mo kaming patayin ngayon mismo at mapapatunayan mo. Naningkit ang mga mata ng matanda, wala sa inyo. Akala mo ba maniniwala ako? Kung ganon, halughugin mo na. Nagpakawala ng ngisi si Fang Min habang inilalabas ang kanyang storage ring. Unahin mo ako. Narito lahat ng pag-aari ko. Tingnan mo. Hindi ka pa rin naniniwala. Pwede mo rin akong halugugin. At sa ilalim ng titig ng matanda, nagsimulang maghubad si Fang Min. Habang lumuluwag ang suot niya, mas naging lantad ang hubog ng kanyang katawan. Ang mga lalaking nasa likuran ay napaawang ang bibig, nabighani, at tila nakalimutan ang kayamanan. Senior sister, nanginginig na bulong ng isa. Kapag natapos siya, baka kami naman ang sunod. Mawawala na ang kayamanan, pati dangal natin. Huminto ka, sa wakas ay tinig ng matanda ang umalingaw-ngaw,
nang ang dalagay halos manipis na kasuotan na lang ang natira. Napabuntong hininga ng pagkadismaya ang mga tauhan niya. Clanhead naman sana hinayaan mo pa kahit kaunti. Pinili ng matanda na maniwala at hindi na niya pinansin ang itinapong singsing. Sige, paniniwalaan muna kita. Pero kung wala sa inyo, sino ang may hawak? Ang aking junior sister. Junior sister. Siya ang pinakamalakas sa amin. Sa kanya ipinagkatiwala ang purple gold glazed cup. Kami, pain lamang. Kahit patayin mo kami, wala kang makukuha. Tumango ang dating pinuno ng itim na pangkat, Clanhead, tama siya. May isa pang babae na wala rito. Malamang sa kanya dinala ang kayamanan. Nasaan siya? Malamig na tanong ng matanda. 3 araw na ang nakalilipas, naghiwa-hiwalay kami matapos ang isang pag-atake. Si junior sister ay dumaan sa ibang daan upang makaiwas. Hindi ko alam kung saan na siya naroon ngayon, pero baka may bakas pa kayo kung babalikan nyo. Hanapin ang kanyang bakas, utos ng matanda, hindi inaalis ang malamig na titig kay Fangmin, dalaga, kung nagsisinungaling ka, babalik ako at isusumpa ko, pupulbusin ko kayong lahat. Umaalis na tayo. Sa isang iglap, lumipad siya paalis, kasunod ang kanyang mga tauhan. Ngunit kahit wala na ang panganib, nanatiling nanginginig ang mga dalaga. Muling nagsuot si Fangmin at kinuha ang singsing, may nakapandidiring ngiti sa labi. Humph! Nandito ang hinahanap mo, matandang honghang. Sige, subukan mong kunin. Senior sister, wala na sila. Babalik ba sila? Nanginginig na tanong ng isa. Naging seryoso ang anyo ni Fangmin. Kapag natuklasan nilang wala kay junior sister ang kayamanan, tiyak na babalik sila. Kaya't magtutungo tayo sa Mist City. Itago niyo ang inyong enerhiya upang walang bakas na masundan. Masusunod, head senior sister. Nagbigay galang ang lahat, ngunit isa ang nagtanong ng mahina, paano naman si junior sister? Kapag natagpuan nila siya. Problema na niya yon, malamig na putol ni Fangmin, sabay bagsak ng malamig na tingin. Kung hindi natin itinuro siya, tayo na sana ang patay. Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Napipi ang dalaga, at muling umiti ng malupit si Fangmin habang nangunguna sa paglipad. Ang lahat ng sama ng loob niya nitong mga araw ay tila napawi. Dalaga, hindi ka namin mami-miss, Humph. 5 araw ang lumipas. Sa ibang landas, isang dalaga ang lumilipad habang pasan ang isang payat na lalaki. Zufan, tama ba ang direksyong ito patungong Mist City? Bakit hindi pa rin natin nakakasabay ang iba? Tanong ng dalaga, puno ng pag-aalala. Ngumiti si Zufan, nakatitig sa kanyang inosente at nakakaakit na mukha. Huwag kang mag-alala. Perpekto ang pakiramdam ko sa direksyon. Perpekto. Ha? Siyempre, kabisado ko ang buong sacred domain. Pero siyempre, hindi ko sinabing mali talaga ang dinadaanan ko. At saka, kaysa habulin ang mga istorbo, mas mabuti na ang mundong kami lang dalawa. Haha. Ha. 1 linggo na ang lumipas ngunit wala pa ring bakas ng mga kasamahan niya. Bitbit pa rin ni Chu Qingcheng si Zufan habang habol hininga, ang dibdib niya ay punang pangamba. Sa kabila ng kanyang lakas bilang isang Genesis stage na dalubhasa, ramdam na niya ang bigat ng mahabang paglalakbay. May bahid ng pagkakasala si Zufan habang pinupunasan ang pawis sa noo ng dalaga. Qingcheng, magaling na ang aking paa. Magpahinga na tayo. Umiling ang dalaga, matigas ang tinig. Hindi pa natin naaabutan ang mga nakatatanda kong kapatid. Hindi tayo maaaring tumigil, lalo lamang tayong mahuhuli. Hindi mo sila maaabutan kailanman, lalo na kung mali ang daang tinatahak mo. Napabuntong hininga si Zufan. Qingcheng, anong silbi ng habulin sila kung hindi rin natin sila maaabutan? Mas mabilis sila kaysa sayo. Saka hindi ba't sa Mist City rin kayo magkikita? Doon mo na lang sila hintayin. Kaya't huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ngunit ito ang unang beses kong lumabas ng sekta. Paano ko malalaman kung saan ang Mist City? Napangisi si Zufan. Hindi ba't kasama mo ako? Ako na ang gagabay sa'yo. Ikaw. Napalingon si Chu Qingcheng, naguguluhan. Hindi ba't lumalabas ka lamang upang maghanap ng halamang gamot? Hindi ba't mas lalo kitang pinapahirapan kung ihahatid mo pa ako sa Mist City? Anong problema ron? Tumawa siya ng marahan. Isang palaboy lamang ako. Ihahatid kita sa Mist City, saka mo na lamang ako iwan sa iyong pagbabalik. Namula ang pisngi ni Qingcheng, napalunok.
Sa isipan niya, siya pa ring magbabalik sakay si Zufan. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang puso, tila hindi naman siya tutol. Bumulong si Zufan, mainit ang hininga sa kanyang tainga. Ayaw mo ba akong buhatin? Mas lalong namula si Chu Qincheng, nanginginig ang ulo. Kung gayon tumawa ang binata, buhatin mo na ako habang buhay, ayos ba? Napatigil ang dalaga. Nanigas ang buong katawan at tila natulala, nakatitig sa malalalim at maamong mata ng binata. Hindi niya mawari kung saan nanggaling ang biglaang pag-amin nito. Dahan-dahang lumapit si Zufan, punang pag-ibig ang titig, sa kabahagyang idinampi ang labi sa kanya. Tok! Nanlamig si Qincheng, nagulantang. Ang kakaibang amoy lalaki ay dumampi sa kanyang pandama, pinabilis ang tibok ng kanyang puso. Napatalon sila pareho, sabay na bumagsak sa lupa. Nag-iwan sila ng dalawang malaking hukay. Nagkandaugaga si Chu Qincheng na umahon, nanginginig at namumula ang mukha. Ay, ikaw! Niloloko mo na naman ako. Naku, patawad, kamot ulo ni Zufan, ngunit walang bahid ng pagsisisi sa mukha. Hindi ko kasi mapigilan. Pero sige, para patas, halikan mo na lang ako ng 10 minuto. Hindi ako angal. Bastos! Mariin siyang tinitigan ng dalaga sa katinalikuran. Hindi na kita papansinin. Qincheng, huwag kang umalis. Hindi mo alam ang daan, kaya ako na ang gagabay. Hindi kita kailangan. Magtatanong na lang ako sa iba, Jenny. Napailing si Zufan at tinuro ang tamang direksyon. Ngunit dahil nawala ng tiwala si Qincheng sa tusong binata, sumirit siya paitaas, galit na galit. Napakamot si Zufan. Mas napaaga yata. Nasobrahan ako. Hindi pala ganun kadali ang manligaw. Pero hindi ko pa rin lubos maunawaan kung paano nakatiis si Qincheng ng 10 taon, na natiling tapat at tiniis ang lahat ng hirap. Siguro ito na ang kabayaran ko ngayon, ako naman ang habol ng habol sa kanya. Muling napabuntong hininga si Zufan. Ano kaya ang susunod kong paraan? Noong nakaraan, kinakalagkad ako ng agila, hindi pwede ulit yon. At sa bone tempering stage lang ako ngayon, hindi ko siya basta-basta mahuhuli. Hush! Habang nag-iisip ng estratehiya, biglang dumilim ang langit sa pagdaan ng maitim na anino. Mga makapangyarihang nilalang, ngunit hindi man lang siya pinansin. Napatindi ang ekspresyon ni Zufan, napansin ang direksyon ng mga ito. Bakit sila narito? Hindi ba't dapat si Qincheng lamang ang hinahabol nila? Kukunin ang mga dala ng kanyang mga kasama sa kaalis. Bakit bumalik sila rito? Isang paghuhusga. Naglaho agad si Zufan. Lintik, may emperor pa silang kasama. Hindi na ako makakapagtago. Samantala, patuloy pa ring lumilipad si Chu Qincheng, bit-bit ang galit. Zufan na walang hiya. Panay pambobola at panlilinlang lang ang alam. Tama si senior sister, wala kang mapagkakatiwala ang lalaki. Lahat kayo masasama. Boom! Biglang umalingaw-ngaw ang isang dagundong. Isang napakalakas na presyon ang dumagok sa kanya, itinapon siya pabagsak. Rumble! Sumabog ang lupa, lumitaw ang isang napakalaking bunganga. Nanlabo ang kanyang paningin, sumuka ng dugo. Mula sa alikabok, bumaba ang mga lalaking nakaitim. Pinangunahan sila ng isang matandang lalaki. Ito ba? Ang marupok na batang ito raw ang nakapatay ng 20 mahigit. Clanhead, bulong ng isa, huwag kang palilinlang. Kahit mukhang mahina, isa siyang halimaw. Namimilipit si Qincheng, halos wala ng lakas. Kayo na naman. Dalaga, malamig na wika ng matanda, ibigay mo sa akin ang purple gold glazed cup, kundi ipapalasap ko sa iyo ang higit pa sa kamatayan. Purple gold. Glazed cup. Naguluhan siya. Wala akong hawak niyan. At kahit pa mayroon, hindi ko ipagkakanulo ang kayamanang pag-ari ng Ruby Cloud Sect. Umismid ang matanda. Kung gayon, isang sipa sa sikmura ang nagpahagis sa kanya. Sumambulat ang dugo, halong laman loob. Napakahina. Genesis stage lang. Nakunot ang noo ng matanda, lumingon pabalik. Ito ba ang mandirigmang kinatatakutan nyo? Hindi ko makita. Namasa ang mukha ng kanyang tauhan, halos mamilipit. Si Clanhead, marahil hindi siya nasa tamang kondisyon ngayon. Sinampal siya ng malakas ng matanda. Sa palagay mo nakakatawa? Natahimik ang lahat. Halos maluha ang tauhan sa kahihiyan.
Samantala, binigyan ng malamig na titig ng matanda si Qincheng. Lumapit siya at tinaas ang paa. Pumatay ka ng aking mga tauhan, kaya't hindi kita maaaring palampasin. Kung ayaw mong magsabi, dudurugin ko ang iyong bungo at hahanapin mismo sa katawan mo ang kayamanan. Umangat ang kanyang paa. Dumagan ang nakamamatay na presyon sa mukha ng dalaga. Nang hihina si Qincheng, unti-unting lumulubog ang kanyang puso. Ganito na ba matatapos ang lahat? Ang dami ko pang nais gawin ni hindi ko pa alam ang tunay kong layunin sa buhay. Boom! Pumikit siya. Ngunit sa halip na ang kanyang katawan ang madurog, isang higanteng bunganga ang lumitaw sa lupa, 1 milya ang lawak, mismong sa harapan niya. Pagbagsak ng alikabok, biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Napalingon siya, naninigas ang tinig. Ipakilala mo ang sarili mo. Hindi mo na kailangang malaman. Sa pupuntahan mo, wala na yung halaga. Mula sa makapal na alikabok, lumitaw ang isang nilalang na nababalutan ng purong kadiliman. Ang tinig nito'y malamig at nakapangingilabot, na kahit ang mga sanay sa dugot karahasan ay napaantanda ng kaba, nilamon ng pakiramdam na tila bumukas ang pinto ng mismong impyerno. Lahat ay napalingon sa direksyong tinangay ng hangin, nanlalamig sa kaba. Maging ang matandang pinuno ay nag-ingat, umatras ang isang paa. Nang humupa ang alikabok, lumitaw ang isang payat na lalaki na karga ang halos wala ng malay na si Chu Qincheng. Namilog ang mga mata ng mga lalaking nakaitim. Nasagip niya ito mula mismo sa ilalim ng ilong ng ating pinuno, at ni isa sa atin ay walang nakapansin. Isang tunay na dalubhasa. Kumikinang ang mata ng matanda habang mahinang nagsalita, sulit na ang pagdating ko kung may isang tulad niya na makakalaban ko. Hinagod ni Zufan ang maputlang mukha ni Chu Qincheng, at nang magtaas siya ng tingin, madilim ang kanyang anyo. Matanda, naghahabol ka ba ng kamatayan sa pagtangka mong saktan siya? Humph! Mayabang. Ngunit aaminin kong may galing ka, na kaya mong agawin siya mula sa aking atake. Subalit may pasanin ka na ngayon, isang walang malay na babae na humahadlang sa'yo. Hush! Nakangiwi sa kumpiyansa ang matanda, ngunit bigla niyang narinig ang alingawngaw ng mga punyal na hangin. Sa isang kisap mata, 10 Spirit Kings ang napilas at natigok. Masyadong mabilis. Napatigil ang lahat sa sindak. Maging ang matanda ay napako, hindi makapaniwala. Paanong ang lakas ng kanyang tabak ay mas mabilis pa kaysa sa kay Sword Emperor Changshan? Higit pa sa Imperial Sword Wednesday. Nakakapanindig balahibo ka, ano ka ba talaga? Sa unang pagkakataon, lumitaw ang takot sa tinig ng matanda. Umisi si Zufan, habang ang dating pinuno ng mga nakaitim ay napasigaw, ngayon malinaw na. Pinuno, siya ang umatake sa atin noon, hindi ang babae. Siya ang halimaw. Bam! Humiwalay ang ulo nito, parang pakwan na binyak. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo at bakit? Tanong ni Zufan, malamig ang tinig. Naglunok ang lahat, walang marinig kundi ang nakabibinging katahimikan. Ang iba ay hindi makakilos, nakatingin lamang sa kanilang pinuno para sa gabay. Ngunit pawis na pawis ang matanda, pilit nag-iisip ng paraan upang makaligtas. Umiling si Zufan. Kung hindi rin kayo makakasagot, wala na kayong silbi. Heaven Sealing Sword Art, Space Seal. Mabilis na pumihit ang kanyang kamay at nagyelo ang paligid, lahat ng naroon ay tila naipit sa espasyo. Ano ito? Isa lang siyang Spirit King, bakit di? Bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Ang matanda, bagamat isang emperor, ay halos hindi rin makakilos. Ramdam niya ang panganib. Hindi siya ordinaryong Spirit King. May kakayahan siyang magparalisa ng kapwa niya Spirit King, pati na ng isang emperor. Sino ba talaga siya? Bakit hindi ko siya narinig kailanman sa buong Sacred Domain? Ngumisi si Zufan. Gusto mo bang magsalita ngayon? Pwede ka ring manahimik, pero kahit abunyo'y walang maiiwan upang mailibing. Sino nga ba ang nagsabing pasanin ko si Qincheng? Tignan mo, hindi ko man lang kailangang gumamit ng buong lakas laban sa inyo, hahaha. Nagtaas siya ng 2 daliri, at nagbaluktot ang hangin sa tindi ng puwersang namuo. Hintay, sigaw ng matanda, halatang desperado. Magsasalita ako. Alam kong hindi ka mula sa Ruby Cloud Sect, at hindi ko rin alam kung bakit ka nakikialam. Pero isang bagay ang tiyak, walang gustong sumausaw sa mga usapin ng 8 emperors. Tumango si Zufan. Nakagaan ng dibdib ang matanda sa reaksyong iyon. Kami ay nasa ilalim ng Demonic Emperor.
Ang utos sa amin ay tugisin ang mga disipulo ng Ruby Cloud Sect at agawin ang Purple Gold Glazed Cup. Sa darating na auction sa Mist City, nakataya ang mapa ng Nether Sea, ang daan patungo sa tahanan ng Nether Sovereign. Sinumang makakamta nito ay may tsansang maging sovereign o kahit sent. Kung maaalis namin sa laban ang Ruby Cloud Sect, mas kaunti ang aming kalaban sa bid. Ganun nga ang hinala ko, sagot ni Zufan. Kasabay ng kanyang kumpas, kumawala ang mabagsik na enerhiya at nilamon ang lahat ng nagyelong tao. Sa isang iglap, 50 dalubhasa ang naglaho na parang usok. Bakit mo sila pinatay? Sinabi ko na ang lahat, sigaw ng matanda. Sinabi mo nga. Pero kailan ko ba sinabing palalayain kita? Ngumisi si Zufan, malamig at puno ng put. Sinaktan mo si Qingcheng at umaasa kang makakaligtas. Ha? Naggalit ang mga ngipin ng matanda, nanlilisik ang mata. Nakakabaliw. Hindi ko gustong makipagsagupaan sa iyo dahil alam kong masasayang lang ang buhay ng aking mga tauhan. Ngunit inaakala mo bang isang emperor ang matatakot sa isang hamak na Spirit King? Boom! Bumigwas ang kanyang katawan, nakawala sa seal. Nag-ukit siya ng mga hand sign at bumalot sa kanya ang gintong liwanag. Imperial Mark, Ghost Skeleton. Hush! Sumabog ang liwanag, at isang dambuhalang kalansay ang lumitaw, 200 metro ang taas. Mula rito'y bumuo ng isang 4 na panig na tatak na bumalot sa kanya at sa kalansay. Nanlamig ang mga mata ni Zufan, ngunit nanatiling nakangisi. Ito ang kakaibang kapangyarihan ng mga emperor, ang Imperial Mark. Gamit ang kaluluwa at ang kontrol sa espasyo, bumubuo sila ng tatak na walang sinumang Spirit King ang kayang salungatin. Sa loob nito'y lumalabas din ang tunay na anyo ng kanilang kaluluwa. Sa kaso ng matanda, isang kalansay na nilalamon ng kadiliman, isang kaluluwang yin na lalong nakapipinsala sa espiritu ng kalaban. Paglitaw ng gintong tatak, umalingaw-ngaw sa isipan ni Zufan ang mga daing ng mga kaluluwang ligaw. Sandali siyang nayanig, nang hina ang katawan. Humph! Isa ka lang na Spirit King. Marunong kang kumontrol ng espasyo, pero kaya mo bang tiisin ang Imperial Heavenly Brilliance? Galit na galit ang matanda habang ibinabagsak ang gintong tatak. Lalangin kitang pira-piraso, lalo na ngayon na nagugulo ang isipan mo. Apocalyptic Thunder Flame. Sumiklab ang kaliwang mata ni Zufan sa maiitim na apoy. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, sumabog ang kidlat na apoy. Nagtagpo ang gintong liwanag at ang itim na dilim, at ang liwanag ay agad na nilamon. Kumislap ang mga mata ni Zufan. Humalukipip siya, nakangisi sa nagbabantang tatak. Humph! Ang Imperial Mark ay maaaring walang makapigil, pero sa aking Thunder Flame mababasag pa rin. Divine Eye of the Void, 2 antas, Thunder Flame Void Annihilation. Hush! Isang nakapangingilabot na sinag ng itim na apoy ang sumalpok sa gintong tatak. Ano yon? Sigaw ng matanda. Boom! Nabutas ang tatak, lumikha ng lagusan na 200 metro ang haba. Dumura ng dugo ang matanda, maputla, dahil konektado siya sa tatak. Ngunit hindi doon nagtapos. Patuloy na kinain ng itim na kidlat na apoy ang natitirang bahagi ng tatak. Nagdangawa ang matanda, unti-unting nilalapa ang kanyang kaluluwa. Ang kirot ay lampas sa matiis ng isang nilalang. Nagmakaawa siya, ngunit nanatiling nakatayo si Zufan, malamig na pinanonood ang kanyang paghihirap hanggang sa huling hininga. Isang nakapanghihilakbot na kamatayan na hindi mo gugustuhing ipataw kahit kanino. Hindi ko ginamit ang decimating sword art sa iyo, dahil kailangan ko pa ang buong katawan, bulong ni Zufan. Nilapitan niya ang baluktot na bangkay, nakatawa. Itinaas ang isang daliri, at isang ulo ang dumapo sa kanyang palad. Tumilaok ang ulan, binabasa ang buong lupain, hinuhugas ang dugo at karumihan, at binubura ang lahat ng bakas ng kabuktutang naganap. Ang naiwan na lamang ay ang amoy ng sariwang lupa na kumakalat sa hangin. Sa isang mamasa-masang kuweba, kung saan tumutulo ang tubig mula sa mga stalagmite, may isang dalagang nakahiga sa batong higaan. Siya'y napaungol ng dahan-dahan na nagkamalay. Sa saan ako? Oh, Qingcheng, gising ka na. Nagniningning ang mga mata ni Zufan habang napapangiti. Hindi ko akalain na ako pa rin ang makapagliligtas sa iyo sa huli. Hindi ba't nararapat lang na ialay mo na ang walang hanggang debosyon sa akin? Ha. Iniligtas niya ako. Namilog ang mga mata ni Chu Qingcheng habang sinusubukang balikan ang malabong alaala. Ngunit bigla itong bumalik na parang kidlat,
at tinitigan niya si Zufan ng may pagdududa. Paanong nailigtas mo ako? May isang emperor at napakaraming Spirit Kings roon. Emperor? Spirit Kings? Nagkibit balikat si Zufan, nagkukunwaring walang alam. Wala akong nakita. Di ba iniwan mo lang ako? Nang habulin kita sa lupa, nadatnan na lang kitang nakahandusay at walang malay. Kaya dinala kita rito para maalagaan. Hindi ko na nasilayan ng iba pa. Naguluhan si Chu Qingcheng at ang mga matay lumabo sa alaala. Kakaiba. Napakawalang awa nila at kitang-kita kung nais nila akong patayin. Naalala ko pa ang isang paa na handa nang durugin ang aking ulo bago ako mawalan ng malay. Bigla na lang ba nila akong pinakawalan nang malaman nilang wala sa akin yon? Huminto siya at tinitigan si Zufan na muling nagkibit balikat na may ngiting inosente. Matagal siyang nag-isip, ngunit wala pa ring maisip na sagot. Sa huli, tinanggap na lamang niyang maswerte siyang nakaligtas. Ang natitira na lamang ay makahabol sa kanyang mga nakatatandang kapatid na babae. Pagbangon niya bigla niyang naramdaman ang kirot sa kanyang baywang at muling napaupo. Mabilis na lumapit si Zufan. Ano yon? Dahan-dahan lang, Qingcheng. May malubha pa akong sugat at hindi pa ako makakilos ng maayos. Napangiwi si Chu Qingcheng at kumuha ng pulang pildoras mula sa kanyang singsing. Nang malunok niya yon, napabuntong hininga siya. Milagro na kung makarating pa ako sa Mist City sa oras, lalo pat makahabol sa iba. Ngumiti si Zufan, bakas ang kalkulasyon sa kanyang mga mata. Nakalimutan mo na ba ako? Noong una, ikaw ang nagbuhat sa akin. Ngayon, ako naman ang bubuhat sa iyo. Ikaw? Oo, ako. Kung hindi ka makalipad, mas mainam nang buhatin kita kaysa manatili tayo rito, hindi ba? Bago pa siya makatanggi, binuhat na siya ni Zufan sa kanyang likod, sabay huminga ng malalim sa samyo ng dalaga. Ngumiti siya ng matamis. Ang halimuyak ng aking asawa'y kakaiba, hindi maihahambing kaninuman. Tatatakan ko ito sa aking alaala hanggang sa huling araw ng aking buhay. Pak! Mariing hinampas ni Chu Qingcheng ang kanyang ulo, namumula ang pisngi. Tumigil ka nga! Hindi ako ang asawa mo. Pero asawa kita. Walang hiya. Kung hindi pa ngayon, darating din ang araw. Hindi ka makakataka sa akin, hehehe, hinigpitan pa ni Zufan ang hawak sa kanyang mga binti, dahilan upang mapasinghap ang dalaga, bago siya nagsimulang maglakad. Pinandilatan siya ni Chu Qingcheng, ngunit sa kabila nito, may isang bahagi ng kanyang puso na tila nais lamang humimlay sa matatag na likod ng binata. Subalit bilang isang matatag na babae, pilit niyang nilabanan ang sariling damdamin, kahit patuloy ang malakas na tibok ng kanyang dibdib. Habang binubuhat siya, nagsimulang magtanong si Zufan tungkol sa kanyang nakaraan. Qingcheng, sino ba ang nagbigay sa iyo ng pangalang iyan? Napakaganda, bagay sa isang ganda na kayang magpabagsak ng kaharian. Ang ama mo ba'y isang Chu? Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Namula muli si Chu Qingcheng, ngunit nagpa siya pa ring sumagot. Si Master ang nagbigay sa akin ng pangalang iyan. Nang makita niya ako, bigla raw gumuho ang lupa at lumitaw ang mga karakter na yon. Kaya pinulot niya ako at pinangalanan batay doon. Oh, ganoon pala. Tumango si Zufan. Matanda sa aking kaluluwa. Talagang inihanda niya ito para sa akin. Upang masiguro na matatagpuan ko si Qingcheng, iniwan niya ang mga bakas ng kanyang pinagmulan. Ngunit, at ang mga magulang mo, hindi ba sila hinanap ng iyong master? Yumuko si Chu Qingcheng na pabuntong hininga. Sabi ni Master, wala na raw akong mga magulang. Ako lamang ang kanyang nakita. Kaya mula noon, palagi kong ninanais na tuklasin ang aking pinagmulan kapag nakaalis na ako sa sekta. May ideya ka ba kung saan magsisimula? Wala. Umiling ang dalaga. Nagningning ang mga mata ni Zufan habang inaayos ang plano sa kanyang isipan. Kung ganoon, ipagkatiwala mo na sa akin. Sisikapin kong gawing malinaw ang lahat. Ikaw. Ayaw mong maniwala. Nilibot ko na ang buong mundo at kung saan man ako kapos sa lakas, binabawi ko sa karunungan. Hindi ako tinawag na tagapagtahi ng impormasyon ng walang dahilan. Walang alamat o chismis na hindi ko narinig. Ang pagtataksil ng demonic emperor, ang mapanlikong pag-ibig ng enchanting empress, alam ko ang lahat, Li. Pak! Lumiwayway ang kanyang ulo sa isang sampal mula kay Chu Qingcheng na mariing sumigaw.
Huwag mong dumisan ang pangalan ng aking master. Bakit ko naman nanaisin yon? Kahit na matanda na siya at wala nang dating noong kabataan niya. Binabanggit mo pa rin. Ayos na, ayos na. Hindi ba't lahat tayo'y naging padalos-dalos noong kabataan natin? Ngumisi si Zufan, ngunit sa loob niya'y may madilim na pangamba. May mali talaga sa matandang yan. Bakit bigla na lang niyang inuwi si Qingcheng at inaruga? Kailangan kong ipasiyasat sa mga tauhan ko kung ano ang nangyari isang siglo na ang nakalipas. Tahimik na naglakad si Zufan, abala sa sariling iniisip. Napansin yon ni Chu Qingcheng at nagtanong, galit ka ba? Hindi at kailan may hindi ako magagalit sa'yo. Umiti siya ng malapad. Kumislap ang mga mata ni Chu Qingcheng at bahagyang napahilig ang kanyang ulo sa likod ng binata, dama ang kapayapaan. Napangiti rin si Zufan, busog ang damdamin sa simpleng tagpong iyon. Sa loob ng 7 araw, binuhat ni Zufan si Chu Qingcheng hanggang sa tuluyang gumaling ang mga sugat nito. Maaari na sana siyang maglakad ng mag-isa, ngunit sa maikling panahong iyon, lalong lumalim ang kanilang ugnayan, lalo na sa patuloy na pagpupumilit ni Zufan na siya ang gumabay. Kaya't sa kabila ng pag-aatubili, hinayaan na lamang ni Chu Qingcheng. Pagkaraan, siya naman ang nagdala kay Zufan habang lumilipad sila, at sa loob ng 3 buwan ay narating nila ang tarangkahan ng Mist City. Magkahawak kamay silang pumasok sa masiglang lungsod. Namangha si Chu Qingcheng sa bawat kumikislap at kaakit-akit na tanawin, ito ang unang beses niyang makalabas ng sekta. Si Zufan naman ay tila walang pakialam, ngunit baka sa kanyang mga mata ang kakaibang liwanag. Qingcheng, ang Mist City ang tinaguriang bayan ng pagsusugal sa banal na dominyon. Sa bawat kanto may laro ng sugal. At sa pinakasentro, naroon ang Treasure Hoarding Palace, ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong pugad ng pagsusugal. Doon tiyak gaganapin ang kasunduang inyong pinunta. Bayan ng pagsusugal. Hindi ba't ito'y teritoryo ng 7 Treasures Sect kung saan isinasagawa ang mga pakikipagkasundo? Tama ka, pero ang kanilang pinuno'y bantog na sugarol na binansagang gambling emperor. Kaya't bawat kasunduan rito ay nagmumukhang sugal. Sa tuwing makikipagkalakalan ka sa kanya, isa lamang ang panalo. Isa lamang ang talo. Walang patas na kasunduan. Ano? Namilog ang mga mata ni Chu Qingcheng. Walang katarungan. Sino mang nilalang ang may lakas ng loob na makipagsapalaran sa kanya? Isa siya sa 8 emperador, paano mo siya matatalo? Ngumisi si Zufan. Ang tunay na sugarol ay marunong tumanggap ng pagkatalo. Sapagkat kung walang tsansang manalo, sino pa ang makikipagsugal sa kanya? At kung wala siyang makakalaban, mawawalan siya ng saysay. Kaya't ang gambling emperor ay laging nagpapasya ayon sa kapalaran. Kahit matalo siya, tinatanggap niya iyon at hindi kailanman binabawi. Dahil kung masisira ang patakarang iyon, hindi na muling pupunta rito ang sinuman. Tumango si Chu Qingcheng, saka kumislap ang mga mata. Zufan, nakapagsugal ka na ba laban sa kanya? Haha, imposible naman iyon. Hindi ka niya papansinin at wala ka rin namang kayamanang maihahain laban sa kanya. Oh, nakapagsugal na ako. Nagniningning ang mga mata ni Zufan. Isang heaven grade na paraan ng pagkakultibo ang itinaya ko laban sa kanyang heaven grade na sining pandigma. At nanalo ako. Umiyak pa nga siya ng 3 araw bago niya tuluyang ibinigay sa akin ang kanyang martial art. Tinitigan siya ng matagal ni Chu Qingcheng. Isang bone tempering cultivator na nagtataya ng heaven grade cultivation method. Kung magyayabang ka man, gawing kapanipaniwala naman. Nabasa agad ni Zufan ang nasa kanyang isipan, kaya't mumisi. Qingcheng, hindi ako makapaniwala na naniwala ka. Kung wala ako sa tabi mo, baka maloko ka pa at maagawan ng iyong mga spirit stone, hahaha. Lilinlangin mo pala ako. Nanlaki ang mga mata ni Chu Qingcheng bago siya nagsimulang habulin si Zufan. Ang binata na may natatawang tumakbo, ninanamnam ang bihirang sandali ng kasayahan. Qingcheng, anong ginagawa mo? Senior Aunt Mig. Nagulat si Chu Qingcheng at napaatras, parang batang nahuli sa kalokohan. Nangalingon siya at nakita ang isang babaeng nasa 50, nakasuot ng payak na damit, malamig ang mukha at matalim ang mga mata. Isa siyang empres sa gitnang yugto, at ang otoridad sa kanyang kilos ay ramdam agad. Subalit ang tindig niyang iyon ay para lamang makapangilabot sa mga dalagang gaya ni Qingcheng, hindi sa isang bihasang demonyo gaya ni Zufan. Ile! Si Mei Sangu, buhay pa rin pala. Nakakainis, bulong ni Zufan sa sarili.
Lumapit si Mei Sangu, hindi inaalis ang tingin kay Chu Qingcheng. Nasa likuran niya si Fang Min at ilang kasamang babae, pati na rin ang isang binatang magara ang tindig. Mariing itinuro ni Mei Sangu si Zhu Fan at galit na sinambit. Qingcheng, sino yan? Isa kang disipulo ng Ruby Cloud Sect, tapos nakikitambal ka sa isang lalaki sa liwanag ng araw. Isang kahihiyan. Senior aunt, si siya, hindi makatingin si Chu Qingcheng, hindi maipakilala si Zhu Fan. Sumabat agad si Fang Min, laging handang magdagdag ng langis sa apoy. Senior aunt, siya yung basagulero na nakita namin sa gubat ilang buwan na ang nakalipas, naghahanap ng halamang gamot. Walang kwenta, pero mukhang mahusay manalita, kaya nakuha ang loob ni Junior Sister. Junior Sister, kung lalaki rin lang ang hanap mo, napakahina naman ng panlasa mo. Ano ba nang ginagawa mo sa isang gaya niya, ha? Nagkatawanan ang ibang mga dalaga. Senior Sister, mali ang iniisip nyo, siya ay agad na nagmamadaling magpaliwanag si Chu Qingcheng ngunit hindi makabuo ng salita. Mariing binitiwan ni Mei Sangu, Qingcheng. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo. Alam mong mataas ang pag-asa ng iyong master sa'yo. Huwag mong sirain ang lahat dahil lamang sa isang kapritsyo. Senior aunt, ako po. Sabihin mo na lang sa kanila. Dahil patuloy lang ang pagkakautal ni Chu Qingcheng, si Zhu Fan na mismo ang sumingit, hinawakan ang kanyang kamay at mariing idineklara. Patawad, pero siya ay akin na ngayon. Kaya't mabuti pa magpakabait kayo sa kanya, kung hindi. Napatigil ang lahat at para silang ginapos ng kilabot. Halos hindi makapaniwala si Mei Sangu, Qingcheng, ikaw ba di? Hindi. Wala kaming ginawa. Namumula ang buong mukha ni Chu Qingcheng, halos maiyak sa inis. At agad siyang bumaling kay Zhu Fan, ano ba nang sinasabi mo? Hindi mo ako pag-aari. Huwag mong gawing katatawanan ang pangalan ko. Ano ba nang ginawa ko sa'yo para pahiyain mo ako ng ganito? Ngumiti lamang si Zhu Fan, waring walang pakialam. Hindi kita hinihiya. Simulat sa pool, akin ka na. Ngayon at magpakailanman, walang makakakuha sa'yo mula sa akin. Napatingin si Chu Qingcheng sa kanya, naguguluhan at pulang-pula, ngunit sa kaibuturan ay tinamaan siya ng bigat at tapang ng pahayag na yon. Ha! Isang hamak na bon-tempering brat na nangangarap sa isang disipulo ng Ruby Cloud Sect. Kahit bangkay ng alipin, hindi ka karapat-dapat. Tawang mapanlait ni Fang Min, sabay sulyap sa binatang kasama, Sheng, sa Sword Cloud Palace ba pinapahintulutang mag-aksaya ng panahon sa mga insekto? Ngumiti ng mapangmata si Xu Zhensheng, hindi kami mangmang para gumamit ng ganyang kababawang paraan. O baka naman iniisip ni Junior Sister na siya ay akma lamang para sa isang gaya niya. Magaling! Dapat lang alam ni Junior Sister ang kanyang halaga, ha, dagdag pang pang-uuyam ni Fang Min. Napayuko si Chu Qingcheng, lumuha sa hiya. Napabuntong hininga si Mei Sangu at hinila ang kanyang balikat, sumama ka na, bata. Sobra ka ng kahihiyan na dinala sa atin. Pagbalik, magmuni-muni ka. Sumunod si Chu Qingcheng na parang isang batong walang bigat ng sariling loob. Qingcheng, huwag kang matakot. Hanapin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Hindi ko hahayaan na kahit isang hibla ng buhok mo'y masaktan nila, sigaw ni Zhu Fan mula sa likuran. Nagpatawa si Fang Min, hoy binata. Ang tapang mo magsalita, pero wala ka namang kaya. Kung tunay kang lalaki, agawin mo si Junior Sister mula sa kamay ni Senior Aunt Mei. Oops, nakalimutan ko, kung gagawin mo yon, baka durugin ka agad ng init ng ulo ni Senior Aunt, ha. Hindi siya pinansin ni Zhu Fan at imbes ay hinarap ang binata, kapatid, maari bang makilala ang iyong pangalan? Nagulat si Xu Zhensheng ngunit agad ding gumisi ng malamig, ako si Xu Zhensheng. Bakit, ano nang kailangan mo? Wala namang malaki, tugon ni Zhu Fan na may pilyong ngiti. Isang paalala lang. Ang pagkuha ng puso ng babae ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Kailangan mong alamin kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Kung ang paraan mo'y gaya niyan, wala kang mapapala. Iniwan niya silang nakatulala habang si Xu Zhensheng ay hindi mapalagay. Hindi halata pero parang doktor ng pag-ibig ang taong ito. Alamin kung ano ang pinahahalagahan ng babae. May punto nga. Ngunit matapos niyang magmuni-muni, duda pa rin siya. Kung wala siyang lakas para ipagtanggol ang babae laban sa Ruby Cloud Sect, anong silbi ng kanyang diskarte? Sa kabilang dako, dinala ni Mei Sangu si Chu Qingcheng sa isang tavern sa Mist City at tinanong ang buong pangyayari.
Kung gayon, sugatan ka noon at ginabayan ka lamang niya rito. Ginamit mo lang siya bilang gabay at wala nang iba. Oo, senior aunt. Hanggang doon lang po. Mabuti. Pero baka balang araw. Hindi. Wala pong ganoon, agad na umiling si Chu Qingcheng. Napabuntong hininga si Mei Sangu. Huwag mong sisirain ang dangal ng sekta. Ikaw ang paboritong disipulo ng aking senior sister. Kung ganyang mga bagay lang ang dahilan, baka ikahiya ka ng lahat. Tandaan mo, umiwas ka sa mga lalaki. Opo. Magpahinga ka muna. Sa loob ng 3 araw, magsisimula ang palitan ng kayamanan. Kailangan nating makuha ang mapa ng Nether Sea. Opo. Umalis si Chu Qingcheng ng malungkot, habang si Mei Sangu ay muling napasighap, talagang ang mga dalagay nauuhaw sa pag-ibig. Mas mabuti pang hanapan na lang sila ng asawa, kaysa masilo ng tusong manlilinlang. Samantala, hawak ni Zufan ang isang burden jade slip na may nakaguhit na mapa. Dinala siya nito sa gitna ng bayan, sa isang malapad na looban na mahigpit na binabantayan ng 2 Genesis stage na gwardya. Dito na nga, kumislap ang kanyang mga mata. Agad siyang hinarang ng mga bantay. Tumigil ka. Tanging mga panauhing iginagalang ng Mist City ang pinapapasok dito. Wala kang karapatang pumasok. Tabi kayo. Isa ako sa kanila. Ikaw. Ha ha ha. Kailan pa naging panauhin ang isang bone tempering brat? Galing ako sa Loklan. Ngayon, tumabi kayo. Nabanggit mo pa ang Loklan. Nagulat ang dalawa ngunit hindi nagbago ang kanilang paghamak. 1 buwan pa lang silang panauhin dito matapos magwaldas ng bilyon-bilyong sacred stones at personal na imbitahin ng City Lord. Mayroon silang higit 20 Spirit Kings. At gusto mong maniwala kaming isa ka sa kanila? Nanlamig ang ekspresyon ni Zufan. Kung ganoon, tawagin niyo ang isa sa Loklan para malinawan. Bakit? Karapat-dapat ka bang kausapin nila? Steward Zhu. Biglang sumigaw mula sa malayo si Li Jingshan at dali-daling lumapit. Steward Zhu, sa wakas nandito ka. Halos atakihin na ako sa puso sa matagal mong pagkawala. Nanlaki ang mata ng mga bantay. Sir Li, kilala niyo siya? Mariing sagot ni Li Jingshan, siya ang punong tagapangasiwa ng Loklan. Kung sino man ang magpapakita ng kawalang-galang kay Steward Zhu, kalaban ang buong Loklan. Pagkatapos, masigla niyang hinila ang braso ni Zufan. Steward Zhu, ginawa namin ang lahat ayon sa utos mo sa Jade Slip. Ginastos namin ang kayamanan na parang walang bukas, halos mabili na namin ang buong bayan, hahaha. Magaling, kumislap ang mga mata ni Zufan. Sa 3 araw, sa pagtitipon ng mga yaman, kailangan nating magtagumpay. Nakasunod si Li Jingshan habang ang 2 bantay ay nanatiling nakatulala, nanginginig ang mukha. Anong klase ng angkan ang may punong tagapangasiwa na isa lang namang bone tempering brat? At sa itsura ni Sir Li, napakataas ng pagpapahalaga nila sa kanya. Makalipas ang 3 araw, sa loob ng palasyo ng taguan ng kayamanan na nasa gitna ng lungsod ng ulap, nagtipon ang dagat ng tao. May mga opisyal, may mga karaniwang mamamayan, ngunit isa lamang ang kanilang dahilan, ang dakilang palitan ng mga kayamanan. Bagamat palitan ang tawag, ang totoo'y sugal ang lahat ng iyon. Kadalasan, ang mga kayamanang inilalantad ay hindi man lang nakikita ng pangkaraniwang tao. May mga nawawalan ng buong ari-arian ng walang kapalit, ngunit mayroon ding pinalad, nagbayad lamang ng 10 batong espiritual at naging marangya habang buhay. Ito ang nakabibighaning panganib ng pagsusugal, isang iglap na maaaring magdala ng kapangyarihan at kayamanang kayang baguhin ang kapalaran. Ngayon, lahat ng dumalo ay pumila ng maayos. Walang mataas o mababa, walang pinuno o alipin, lahat ay pumapasok sa maluwang na bulwagan at umuupo sa kani-kanilang lugar. Kayang saluhin ng palasyo ang daan-daang libo, lahat nakapalibot sa entabladong kinalalagyan ng Panginoon ng lungsod ng ulap. Sa araw na yon, hindi lamang siya ang pinuno ng lungsod, kundi siya ring tagapagtaguyod ng dakilang pagtitipon. Dahil ang palitang ito ay naglalaman ng mga pambihirang bagay, kinakailangan niyang personal na humarap upang tiyakin ang kaayusan, lalo na't sangkot ang mga makapangyarihan. Huminga siya ng malalim, pinanlakihan ng mata ang buong bulwagan, at ilang saglit pang tumigil ang kanyang tingin sa siyam na nakatakip na silid pangdangal. Naroon ang mga kinatawan ng 8 emperador, mga halimaw ng kapangyarihan na hindi niya kayang labanan. Kung nanaisin, kaya nilang yurakan ang lugar na iyon nang walang takot sa kaparusahan.
Ang bigat ng kanilang presensya ay dumadagok sa kanyang dibdib, subalit pinilit niyang panatilihin ang katahimikan ng isip. Mahigit 1 buwan na tayong narito, ngunit ngayon ko lang nakita ang Panginoon ng lungsod na ganito kabalisang. Sa isa sa mga silid, tumingin si Li Jingshan sa nanginginig na pinuno bago lumingon sa iba. Tagapangasiwa Zhuo, haharapin natin ngayon ang mga kinatawan ng 8 emperador at sa harap pa ng madla. Hindi ba't masyadong maaga ito? 1 taon lang ang ating paghahanda. Kahit ang Panginoon ng lungsod ng ulap, na may basbas pa ng emperador ng sugal, ay halatang hindi handa. Nakaupo si Zhu Fan sa isang malambot na upuan. Oo, delikado. Ngunit kapag may pagkakataon, dapat itong sunggaban. Ito ang pinakamainam na tsansa upang makisangkot sa sigalot ng 8 emperador. Sino ang makapagsasabi kung mauulit pa ito? Huwag kang mag-alala, ako ang mangunguna rito. Pero kayo, binibining Luo at binibining Murong, bakit nandito pa? Lumingon siya sa 2 dalaga. Bumuntong hininga si Luo Yunqiang habang nakaupo sa marangyang upuan. Bilang nakatatandang anak ng Angkang Luo, nararapat lamang na narito ako sa isang napakahalagang pagtitipon. Sumingit si Murong Xue, malamig ang tinig. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong makita ng malapitan ang mga haligi ng banal na dominyon. Sa ngayon, wala namang pinagkaiba sa mortal na daigdig. Kung ganoon, bakit ka pa nandito? Singit ni Zhu Fan. Umikot ang mata ni Bai Liuyu. Narito tayo upang ipakita ang kakayahan ng ating angkan sa mga makapangyarihang iyon, hindi upang magyabang. Ang presensya ninyo rito ay walang saysay. Aba! Huwag kang ganyan magsalita. Sino ba talaga ang namumuno sa angkan? Balik ni Yunqiang. Tumigil na kayong dalawa. Agad namang sumingit si Zhu Fan, kung narito na rin kayo, mainam na magpakasaya. Pero tama si Binibining Luo, sa isang ganitong pagtitipon, hindi sapat ang isang tagapangasiwa upang kumatawan sa kalooban ng pinuno ng angkan. Kaya't natural lamang na narito ang nakatatandang anak. Tumaas ang kilay ni Luo Yunqiang at tumingin ng may pagyayabang kay Bai Liuyu. Napairap ang babae at iwinaksi ang tingin. Ang iba na may napatawa sa kanilang bangayan. Bang! Umalinggaw ang malakas na tunog ng kampana. Tahimik na naghintay ang lahat habang lumapit ang Panginoon ng lungsod ng ulap sa entablado na may ngiti. Ipinahahayag ko ang pagsisimula ng ika-1784 pagtitipon ng mga yaman. Maging mahirap man o mayaman, ang bulwagang ito ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon, isang tsansa upang baguhin ang inyong kapalaran. Mabigat at malupit ang buhay, kaya't huwag kayong maghintay. Ibigay ang lahat at sunggaban ang inyong hinahangad na kayamanan. Nag-umapaw ang sigawan ng madla. Ihanda ang unang bagay na ilalabas ngayong araw. Dumating ang mga kawal, itinutulak ang isang kariton na may takip na itim. Habang nagsasalita ang punong abalang Panginoon, mas lalo pang uminit ang pananabik. Ito ay isang pambihirang sandatang espiritual para sa mga babae, at isang uri ng pagkahumaling para sa mga lalaki. Isang hiyas na kayang magbigay ng sindak. Ngunit ano ito, inyong tanong? Hindi ko alam at ganoon din kayo. Ayon sa nakaugaliang palakad, maaari itong maging napakabihira o kasing karaniwan ng alikabok. Kaya't magsimula na ang bulag na pagtawaran, at naway ang pinakamataas na alok ang magwagi. 100,000 batong espiritual. Mabilis ang sigaw ng isa na sinundan ng iba pa. 1,000,000. Akin ito. Hindi maaaring hindi ito pambihira kung ikinababaliw ng mga babae at lalaki. 5,000,000. Nagbulungan ang karamihan. May mga nagtimbang kung kaya ba nilang makisali, ngunit marami ring umatras dahil sa takot na mawalan. Umiling si Zhu Fan, may halong ngisi. Iyan ang estratehiya ng emperador ng sugal, palabok upang tumaas ang alok. Malamang walang halaga ang bagay na yan. Bakit ganoon, usisa ni Li Jingshan? Kung magbabayad ka ng malaki para sa walang kwenta, manghihinayang ka, ngunit tataas ang interes ng lahat. At kung makakabili ka ng bagay na mahalaga sa mababang halaga, mas lalo kang maiinggit at magnanasa. Ganyan ang ginamit niyang panlilinlang sa loob ng maraming taon. Luma na ang taktika, ngunit marami pa ring naloloko. Tumango si Li Jingshan. Tama ka, pero anong klaseng tanga ang papatol pa? Ngumisi si Zhu Fan. Kailangan pa bang itanong? Tayo mismo. Ha, halos matumba si Li Jingshan. Alam mong patibong pero sasali ka pa rin. Ngumisi si Zhu Fan. Ano sa tingin mo sa mga batong ginasta natin nitong nakaraang buwan, para saan pa ba?
Kung nais nating makapasok sa sirkulo ng 8 emperador, kailangan nating gumamit ng mga hangal na mayamang gaya nila. Isang hakbang pasulong, doble ang balik. Ngumiti si Li Jingshan. Tagapangasiwa Zuo, tunay ngang malayo ang iyong tanaw. Ngayon, nasa 8 milyon na ang alok. Idagdag na natin ng isa pa. 10 milyon. Isang sigaw ang pumunit bago pa makapagtaas ng kamay si Zufan. May halong lakas at yabang ang tinig. Napakurap si Zufan. Isa sa mga emperador. Sa kabilang silid, pinandilatan ng isang matandang may puting kilay si Xu Zhensheng. Sheng, narito tayo para sa mapa ng dagat ng dilim, hindi upang makipagsabayan sa emperador ng sugal. Huwag mong sayangin ang mga batong espiritual ng sekta. Ngunit mumiti lamang si Xu Zhensheng. Gamit ko ang sariling yaman, senior uncle. Para sa isang babae lang ito. Kung siya'y masisiyahan, bale wala ang halaga. Hindi rin masasaktan ang kaban ng ating sekta. Binigyan niya ng nakasisilaw ng ngiti si Fang Min, na agad na mula at ipinagyabang sa kanyang mga kapatid na babae. Kitang-kita ninyo, kayang suyuin ng aking lalaki ang kanyang minamahal. Naiinggit ba kayo? Ngunit si Chu Qingcheng ay nanatiling malungkot, ang isip ay palaging nakatuon kay Zufan. Sir Liu, natatawang bulong ni Chia Mei, halata namang baliw si Sheng kay Min. Hindi magtatagal, magtatali na sila ng buhol. Ngunit sa kanyang isipan, magaling si Min. Nalilito na ang batang ito. Hayaan na siyang magwaldas ng salapi sa walang kwenta. Kapag wala na siyang maibigay, paano pa siya makikipaglaban para sa mapa? Samantala, pinupunan ng matanda ang kabataan. Kung ang tinatawag mong sariling pera ay galing din sa sekta, hindi ba't sinasayang mo lang ito? Kapag kinapos tayo sa dulo, sino ang sisisihin? Ngunit walang bakas ng pagsisisi si Xu Zhensheng. Sa halip, may mapanuksong ngiti. Para manligaw, kailangan ng puhunan. Kapag naakit ko ang nakatatandang kapatid mula sa Ruby Cloud Sect at madala siya sa sekta ng Emperador ng Espada, higit pa yon sa anumang kayamanang mabibili. 20 milyon. Biglang itinaas ni Zufan ang kanyang alok, mas mataas pa sa lahat.